Good morning! Good morning po! Today is Wednesday. Punta tayo dun sa bukid. Makiki-harvest po tayo ng talong. Makiki-kuha tayo para yung reject pwede nating hingin. Tapos yun na yung ulam. O, diba? May dala pa siyang timba. Pang malakasan yan. Tapos yan na ilalagay yung mahihingi niyang reject para hindi na kailangan ng supot. May naka-ready na siya, meron na siyang timba. So yan guys, tignan nyo ang ganda, ang luwang ng taniman nila ng talong. Ayan, may palaya pa dyan. Nakakatuwang mag-harvest. Ngayon ko lang na-experience to. Paggising ko nga guys, narinig ko kasi yung boses nila dun sa tapat ng bahay, kaya lumabas agad ako. Pero kahapon pa kasi may usapan na kami ni Auntie Marlene na pag mag-harvest nga ng talong sila Ate Lita, sabi ko tawagin niya ako. Akala niya siguro tulog pa ako, pero narinig ko yung boses nila kanina sa tapat ng bahay. So yun, bumangon agad ako. Wala pang suklay, wala pang hilahilamos, orada agad. Gora na tayo, no, mga beshi, kasi sayang din yan, pang ulam din yung maihingi natin. Magkano kaya yung per kilo ng talong ngayon? Di at least tulong tayong mag-harvest. Pagtapos nating mag-harvest, hingi tayo ng reject. Yung reject hingin natin, pwedeng pang prito, pang torta. Kung may konting uod, alisin mo na lang. Pero maganda naman yung mga reject niya guys, hindi naman as in totally reject na yung puro butas talaga. So yan, nakakatuwang mag-harvest guys. Alam mo yun na yung first time mong ma-experience. Di ba? Ang lalaki, ang ganda. Yan, harvest kami. Onti na lang naman guys kasi maaga silang nag-umpisang mag-harvest. So onti na lang yung natira. Si Auntie Marlene, si Ate Ason, tuwang-tuwa din. So yan, natutuwa rin sila. Sabi nga sa akin na Auntie Marlene, kasi pangalawang beses niya na ata ngayon mag-harvest. So sabi niya kahapon daw, tuwang-tuwa din daw siya kasi nga ang lalaki, ang ganda. Actually guys, ang ganda talaga ng taniman nila ng talong dito. Ang gaganda ng bunga niya. Unti lang talaga yung reject. Nakakatuwa. So tapos wala pang damo. Ang gandang mag-harvest kasi hindi siya madamo. Makikita mo agad yung mga bunga, lalo yung mga nadun sa pinakailalim. Makikita mo. Saka hindi nakakatakot. Hindi ka matatakot na may ahas kasi nga malinis. Sobrang inalagaan talaga nila. Actually guys, yung may-ari nitong talungan, pinsan ni nanay. Ewan ko, second cousin ata niya. Tapos yung asawa niya, nagmarites na ako, no. Yung asawa niya, kapitbahay namin. Mabait din yun sa Ate Lita. So, siya nga rin nagsabi sa akin na kung gusto daw namin ng reject, punta lang daw kami. Hingi kami doon, dito sa bukid. Niyaya naman ako nila Auntie Marlene. Kaya sabi ko, tulong na rin ako mag-harvest para kaysa naman hihingi ka lang, 'di ba? Tumulong ka rin para hindi naman nakakahiya. Di ba, ang lalaki guys, ang ganda talaga, nakakatuwa. Ang luwang talaga nung taniman nila ng talong dito. Nakaka-amaze. Ang galing nila magtanim. Malamig yung kamay niya siguro magtanim, kaya ganito yung tapos alaga talaga. So yan guys, unti na lang kasi maaga sila nag-umpisang nag-harvest. Kaya unti na lang din yung naabutan namin. Halos sobrang kalahati na nga ata. Wala nang kalahati yung naabutan namin na harvestan. Kaya saglit lang din kami. Tapos pagtapos mag-harvest, mamimili na lang. Pipiliin daw yung big size. Tapos meron pa daw medium size. Tapos aalisin yung reject. So yan guys. Diba, ang dami, nakakatuwa. Tapos ang dami pa niyang bulaklak. Saka nakikita nyo, ang dami pang maliliit na bunga. Tapos ang harvest pala nila dito guys is every other day. Kasi, diba, nag-harvest ngayon. So, ang susunod na harvest, kung hindi Friday, Saturday, para maganda ulit yung harvestin nila, malalaki na ulit. Madami ulit silang ibebenta.
Kaya kinukuha na namin yung malalaki. Tapos yun, sa Friday siguro, pag nagtawag sila, sasama ulit ako guys, para hingi ulit ako ng reject. O, di ba? Makakalibre tayo ng ulam. Tulong-tulong lang. Wala namang masama. Tutulong ka, para may ulam, 'di ba? Galaw-galaw din pag may time, para hindi naman puro hingi. Paghirapan mo rin yung hihingin mo. Tumulong ka rin para hindi naman nakakahiya sa may-ari na pupunta ka diyan, hihingi ka lang. So yan guys, malapit na kami matapos. Mga 2 linya na lang ata tong hina-harvestan namin. Tapos pupunta na kami mamaya doon sa pinagpipilian nila. Hugasan lang nila yan tapos pipiliin. Ang luwang, 'di ba? Nakakatuwa, ang ganda. Ando sila, namimili sila, pinipili na nila yung mga reject, yung yung large at saka yung medium, tapos nilalagay na nila sa plastic, binabundle na nila. Yan, malapit nang matapos. Tapos pupunta na kami doon sa pinagpipilian. Tutulong na rin kami magpili doon. Pero nag-enjoy pa kaming mag-harvest guys. Nakakatuwa kasi ang daming talong. Kaya dito muna kami, mamaya na kami pupunta doon. Si Ate Ason pumunta na doon, na siya, namili na siya. Kami ni Auntie Marlene, dito muna kami, mag-harvest muna kami. May 2 linya pa kasi kami hindi natapos. So tapusin muna namin to. Tapos kaya namili na si Ate Ason doon para mabilis, para pagkatapos naming mag-harvest, unti na lang yung pipiliin kasi napili nila yung naunang na-harvest, para unti na lang, para makauwi kami kaagad. Yan. Pag sasalubungan na lang namin ni Auntie Marlene to, 2 linya na lang naman. Ang daming bunga, nakakatuwa. Ang dami pa niyang bulaklak guys. Ang dami pang susunod na bunga, siguro mga 10 beses pang pag-harvestan to kasi ang dami pang maliliit. Kung sa Friday mag-harvest sila, tapos sa susunod madami na namang susunod na bunga kasi ang dami niya pang bulaklak, tapos ang dami pang maliliit. Kaya kailangan din nila ng katulong mag-harvest para mabilis, kasi dadalhin pa sa palengke yung mga na-harvest na talong doon ibebenta. Ewan ko kung ibinabagsak nila or mano-mano nilang tinitinda. Kasi dapat kung maramihan, pwede namang ibagsak na lang, 'di ba? Pero mano-mano ata. Saka mas maganda kasi pag mano-manong ibenta kasi mas mahal. Pagka yung ibabagsak mo, babaratin ka. Yung per kilo, 45 daw ata per kilo ngayon. 'Di ba guys? Ang mahal. Tapos tayo makiki-harvest lang, may libre na tayong ulam. Siya pa yung 45 pesos natin, pangbili na rin ng bigas yun. Tapos yung mahingi nating reject, papamigay pa natin sa kapitbahay kung gusto nila. Ayan guys, tingnan mo sa ilalim. Nasa ilalim yung malalaki, ang ganda. Ay, ang hirap alisin. Tapos medyo malambot yung lupa guys, kasi kapapatubig lang ata ni Uncle, kaya medyo maputik, pero hindi naman ganun kaputik, pero malambot yung lupa kasi nagpatubig daw siya. Kasi tingnan nyo yung lupa guys, pansinin nyo, bitak-bitak, sobrang dry niya. Ang hirap kasi wala kasing ulan ngayon, kaya mano-mano talagang patubig kahit dun sa palay nila mama, patubig talaga, wala kasing ulan. So kawawa talaga yung mga tanim pagka hindi umulan. Siguro kung laging umuulan, mas maganda pa yung bunga nito kasi syempre naano siya sa tubig. Diba? Ang ganda, ang kikinis pa. Unti lang yung reject nito guys. Ang dalang ng reject. Yan unti na lang. Pag nakarating kami dun sa dulo, tapos na, punta na kami doon, makikihalubilo na kami doon, tutulong na kaming magpili, tapos hihingi kami ng reject, yung iuwi namin kung may mga nabulok pa. Yan guys, unti na lang. Diba, bitak-bitak yung lupa.
Hanap na lang kami yung mga malalaki. Yung mga medyo maliliit pa hindi na namin kinuha. Pero meron naman yung mahahaba kaso mura pa siya, so iniiwan namin. Yung mahalata mo naman kasi sa sa balat niya, mahaba nga siya kaso lang mura pa. So hindi pa siya pwedeng kunin, hindi pa siya pwedeng i-harvest kasi makikita mo naman yung pwede na yung magulang na sa mura pa. Kasi yung kulay ng skin ng talong, yun yung sabi nila mas dark. Tapos, syempre, yung mas mataba, yun na yung magulang. Pero yung kahit mahaba nga, pero payatot. Tapos, hindi pa ganun ka-dark yung kulay niya, hindi pa ganun ka-violet. So, mura pa yun. Hindi pa siya pwedeng kunin. Kasi, pag tinorta mo yun, wala. Sasama lahat yung laman sa balat. So, yan guys. Tapos na kaming mag-harvest. May mga mais pa sila dito. Yan, punta na tayo dito sa packing section. Packing section. So, yan, pipiliin nila yung mga goods, tapos ilalagay dyan sa batya, huhugasan bago ilagay dun bago nila i-pack. Para, yan na yung nakuha namin ng Team Marlin. Di ba guys, ang ganda, ang lalaki, hugasan lang yan. Tapos, dun kay ate. Tapos, siya na yung magre-repack. 'Di ba? Tulong-tulong lang para mabilis. Ang galing na Ate Daisy mag-repack. Sanay na sanay. So, yan. Hugasan lang daw. Para hindi naman nakakaya, 'di ba, pag binenta. Madumi yung ibebenta mong talong. So, yan guys. Magpipili na kami. Si Ate Ason, si Auntie Marlene, si Ate Lita. Hindi ako kita. Nandun ako sa kabila. Yan, pinipili na lang nila yung mga pwedeng ibenta. Tapos yung reject, yun yung hihingin namin. Yan, marites lang habang nagpipili. Para mas mabilis yung trabaho, kailangan magmarites. Mga marites. Yan, diba? Titignan kasi nila guys kung may butas. Kasi pag may butas, nakakahiya naman, diba? Sasabihin nila, ano ba naman tong tinda nyo? Ang dami namang butas. Kaya kinakapaan nilang maigi kung may butas siya or wala. Kasi kung may butas, wala. Reject na yun. Tapos yung may mga paling na konti, i-reject yun. Pero ibebenta pa rin yun guys. Pero mas mura nga lang. Kasi kung good, 45. Tapos yung reject, hindi ko alam kung magkano. Pero syempre, mas mura yun. Kasi, di ba maliliit siya. Tapos Hindi kasi ako marunong mamili guys. So, dyan na lang ako. Punta na lang ako doon. Maghuhugas na lang ako ng talong. Hindi ko kasi alam kung ano yung good, kung ano yung large, kung ano yung medium. Kaya, ako na lang doon sa tagahugas. Hintayin ko na lang yung mapipili nila. Tapos, huhugasan ko na lang. Tapos, saka ko ihahagis doon kay Ate Daisy. Tapos, si Ate Daisy naman yung magre-repack. So, yan. Tayo-tayo muna tayo. Dahil wala pa tayong huhugasan. Diba? Akala mo, siya yung mayordoma. Siya yung may-ari. Makapamewang no? Sige. Gumalaw kayo dyan. Titignan yung hasyenda niya. Actually, guys, baliktad yung damit ko dyan. Hindi ko napansin sa pagmamadali ko kanina. Tinawag kasi nila ako. Tapos sabi ko, wait lang, magbibihis lang ako ng damit. Kumuha ako ng damit. Suot agad. Hindi ko alam. Ano pala? Baliktad pala. Saka ko lang napansin nung nakauwi na ako. Yan, talong. Hugasan na natin. Ang lalaki. Ang sarap itorta. Dami naming iuwi guys, yung mga reject. Papamigay ko din sa kapitbahay namin. Diba? Nakimarites pa ako.
Yan, marites lang hanggang sa matapos. Actually guys, mas madaling matapos kasi yung trabaho pag may kausap ka. Hindi mo nararamdaman, o, diba? Tapos, pak, ganun. Yan, malapit na kami matapos. Kinukuha na lang namin yung mga reject dyan eh. Oh, hinihimas-himas pa para makita kung may, may uod. Saka maganda guys kasi maaga pa, hindi pa ganun kainit para hindi masakit sa balat. Saka kahit wala kang pandong, wala nga kaming ka-jacket-jacket o ura-urada, pumunta kami sa bukid. Taas natin ang ating pajama, baka mabasa. So yan guys, naka 5 pack na kami dyan eh. Kaya onti na lang. Pipiliin na lang namin to. Mga na to eh, yung last na hinarvest na namin to. Kaya saglit na lang. Ito na yung huling na-harvest namin. Kasi yung mga unang na-harvest nila kanina, na pack na nila, na i-plastic na nila. Kaya yung hinarvest na lang namin yung pipilian. Yan, onti na lang yan. Tapos gora na kami, uwi na kami pagkatapos kasi anong oras na, sa 7:30 na yan eh. So yan, lang kami, pipilian lang namin siya. So ang mangyayari ngayon, ang ulam namin, talong sa umaga, talong sa tanghali, talong sa gabi. O diba, saan ka pa? Libre na yung ulam namin ng isang buong araw. Hindi na kami bibili. O, nakatipid na kami. Tumulong ka lang, may ulam ka na. Diba? Saan ka pa? Dito lang sa probinsya yon. Kaya, sa mga gusto pa pong magpa-harvest dyan, willing po kaming tumulong. Basta may libreng pang ulam. So, ayan. O, tingin sila. Hindi nila alam, naka-video sila. Oh, talong. Hindi nila alam, binidyo ko sila. So, ayan guys. Ayan na yung mga reject. Actually, hindi siya ganun ka-reject. Yung lang, yun yung mga nagbalik ko, yung hindi siya straight, yon ibebenta niya na lang sa murang halaga. Hindi na yung totaling price ng talong. Mas mura na kasi nga hindi naman siya good. Hindi rin naman siya reject, pero paling kasi siya. So hindi siya kumbaga hindi siya pang export ganon. So yan guys, ayan na yung nahingi namin. Ayun na yung mga ibebenta nila, ang dami, 'di ba? Yan. May nahingi na rin ako, iuwi ko. Tapos yung isang supot ibibigay ko sa kapitbahay namin. Andun pa ibang kasama namin na hinintay lang namin, tapos uuwi na kami. So yun lang guys. Thank you for watching. So uulitin po. Bye!